Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang dayong tinatawag na Ibaos. May 11 kilometrong layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala at tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging harapan ng Diyos at ng tao. Isinakdal siya ng mga punong saserdote at mga pinuno ng mga mahatulang mamatay, at siya'y ay pinatol sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng nasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sabi nakita raw sila sa isang pangatain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta sa libingan ng ilan ng mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo papaniniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba ang Mesiyas ay kailangan magmatan ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na kagayuhan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa layong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy panglakan. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo dito sa amin, anin sapagkat palubog na ang araw tumidilig na. Kaya tumamang na siya sa kanila nang siya'y makasado na nila sa kapal. Tumampot siya na inapaw ang kanta sa Diyos. Sa akin ang pangalaman ng aming Temper! Sinabi nila sa akin. Pakunin mo itong pera pa! ang mabuting Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. magandang umaga po sa inyo lahat. And happy Easter po. Naalala ko, tuwing nagtitipod kami magkakapatid, madalas aming pinag-uusapan ay ang mga pangyayari ng umanaw ang aming tatay. Totoo, may lungkot dahil wala nang aming tatay sa aming piling, ngunit kasabay nito ay regalat ang aming mga puso sapagkat hindi namin naalala ang kanyang buhay. Sa totoo lang, mula habang lumalaki kami,
nasaksihan namin kung gaano siya kapagmahal. Pagbigay, handang tumulong sa kapwa, at walang sawang sumusuporta sa pamilya. Tunay na ipinagpapasalamat ko ito sa Diyos sa biyaya na meron akong ganitong ama tulad niya at masarap balikan ang mga ganitong alaala. Sa Ebanghelyo, nadinig din natin ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang tayong tinatawag ni Emmaus at pinag-uusapan nila ang pangyayari lalo ng tungkol kay Jesus. Sinasabi nga, nag-uusap at nagtatanungan. Tayo rin kaya, ano nga bang laman ng ating pag-uusap? Ito ba ay tungkol kay Jesus? Tungkol sa ating mga karanasan, kabiguan at pag-asa? O nag-uwi lamang ito sa isang paninira, panlalait o panghuhusga sa kapwa? Mga kapatid, naway pinigin natin si Jesus bilang sentro ng ating pag-uusap o maging bahagi siya ng ating pag-uusap. Naway isama natin siya sa ating pag-iipon at pagkikipag-ugnayan sa isa't isa upang maiwasan natin ang pagkakasala at pananakit ng kapwa. Naniniwala ako Yung magkano tong ganito? na ng ating Ha? puso at ibinabahagi natin sa iba. Ha? Ito ng pag-ibig, awa at kabutihan bilang kanya Ito. mga alagad. Pares lang po yan. Ngunit paano natin ay bahagi si Jesus? Lai mas maliit. Kundi tayo nakikipag-usap sa kanya. Kung wala tayong personal na Ilang piraso ba yan? Hmm? Ilang piraso? Dalawa? Hmm. Dahil na kaparanan. Tandaan natin, kung tayo'y nananalangin, tinatanggap natin na mayroong Diyos na totoo. Kahit minsan masasabi din natin na hindi tayo nabibigyan ni Jesus sa Nazareno. Dahil ang Gawin mo tatlo 200 oh. Hmm? Tatlo 200 na. dami ang humihisi, Laban? nagsisisi at umiiyak sa kanyang harapan. Pero alam din natin na si Jesus Nazareno kayang magtuloy at sundan. Kita Thank you. sa kaunawaan niya at tinatanggap niya ang bawat isa kahit sino ang kagaya ng dalawang alagad sa ating ebanghelyo na nagsabi kay Jesus, tumuloy ko kayo dito sa akin sapagkat malubog na ang araw at dumidilim. Hinalubusang nakikilala na pala kanilang kinakausap, pero tinanggap pa rin nila ito. Pinatuloy sa kanilang tahanan at pinagpasalo pa o kasama nila sa hapag. Mga kapatid, paano natin tinatanggap ang mga taong hindi natin kilala? Handa ba natin silang patuloyin sa ating tahanan? Kundi maging bahagi din sa ating buhay. O tayo ba ay namimili lamang kung sino gusto natin makasama? Ang mga taong komportable tayo, yung kapareho natin, yung walang pagdudulot ng problema. Bagaman, tandaan natin, sa bawat taong nakakasalubungan natin araw-araw, ay maaari naroon si Jesus. Ang pagtanggap ng isang tao ay hindi dapat nakabase sa katayuan ng buhay o kanyang estado. Lahat tayo naman ay inilikha Diyos at larawan niya.